Grabe mga guys, napagod ako. Kararating ko lang. Galing po ako sa palengke at bumili ako ng kulang dito sa aking paninda. Naubusan ako ng mga ibang paninda. Wala na pala, may bumibili. Wala na ako maibinta. Napagod ako. Ang init, naka-jacket ako kanina na umalis kasi nilalamig po ako. Tapos pagdating ko doon sa palengke, nainitan naman ako. So yan, parang sumakit na naman yung aking ditong braso sa kabila. Hindi ko maiangat na naman mga guys. At andito ako ngayon. Hindi ako makauwi ng bahay kasi walang bantay dito sa tindahan. Ay magluluto sana ako yung hamonado na pata. Yung sana ang gagawin kong tanghalian. Hindi ko alam kung maluluto ko yan ngayon. Wala kasi ditong mapagbantay ko dito na sa tindahan. Kahit saglit lang ba, may isa lang ko lang yung aking iluluto para pag mamaya malambot na, ihahaluan ko na siya ng ricado. Bumili po ako ng pineapple kasi po yung isasabaw ko sa hamonado na pata. May pata kasi ako dyan sa rep. Iluluto ko na ngayon. Kasi hindi ko na naluluto sa kabisihan. Naalala ko, nakalimutan ko na yun dun. Ito yung inilabas ko kaninang umaga para lumambot kasi nagyayelo. Pero ngayon, kaya na siguro yun palambutin. Hindi ko naman masaglit dun. Walang magbabantay dito. Naman ako bukas sara. Kasi pinabantayan ko dito sa kasama namin. Siyempre may alaga din na bata yun. Naasikasuhin niya yung alaga niyang bata. Kaya sinara niya. Yan. Hirap din ang ko dito papel ko Ano po yung ko dito Hindi ko naman pwedeng pabantayin yung anak kong tamad dahil lagi ibang ginagawa nun. Yan, dapat siya nga nagbabantay dito kasi para ako makapag-asikaso ng kakainin nila, hindi ko mautusan. Yan, iba kasi yung ginagawa. Puro computer ang nasa niya. Wala. Maghahanap ng pagkain sila mamaya. Tinan mo, anong ulam mama? Sasabihin sa akin, walang ulam. Magtiis kayo, kumain kayo dyan, walang ulam. So gaganunin ko mamaya dahil walang magluto Nandito ako ngayon, simple sinasamantala ko Sabado ngayon. Kailangan ko, mayroon pa naman dito mag-uukasyon sa tabi ko na magsi-60 ba. Isang kapitbahay ko, kaibigan ko din. Kukuha nga din ako ng kahit pa paano mayroon man tayong mairegalo sa atin. Magsi-senior ngayon, 60 na siya. Kahit pa paano mayroon tayong maging remembrance sa kanya. Kaya hindi ko pa magawa kasi mamaya na lang pag kasalukuyan marami na ang tao saka ko iaabot sa kanya. Yan po, at naghahanap pa ako ng pagbabalutan wala akong mahanap dito. Naubos na pala yung aking pambalot na panregalo. Naubos na pala nung nakaraang taon. Wala akong mahanap dito. Nakalimutan ko naman sa palengke bumili dahil ang kirot ng braso ko, pinipilit ko na lang. Ang bigat-bigat ng daladala ko. Ang bibigat ng mga pineapple, yung nasa lata na binili ko kasi may naghahanap din sa akin. Kasi siyempre nagluluto ng mga hamonado. Ang sinasabaw nun yung pineapple. Yun ang daladala ko. Malalaki. Ang bigat pala nun. Para ka nagbuhat ng tubig. Grabe mga guys, kaya sumakit ang braso ko. Ang asawa ko naman ay nagtinda. Isipin mo rin kanina yun, napagod din ako sa kanya dahil yung motor niya ayaw umandar. Pinaandar pa ng kapitbahay namin. Nakadarating pa sa baba mga guys. Ito mo nangyari, alam mo kung sino pa yung naging kagalit niya. Yung pa yung tumulong sa kanya na magpaandar sa motor na hindi man lang siya nagpasalamat. Di ba? Ako nga lang ang nagpasalamat na salamat, sabi ko nga ganun. Yun. May tao talaga na mataas talaga ang kanilang mga pride. Hindi nila iniisip yung kahit mo yun, naging kasama mo rin. Ibig sabihin, isipin mo pa rin yung pinagsamahan nyo. Diba? Huwag na natin isipin na galit-galit ba kasi iba na ngayon ang ating mundo. Dapat hindi na tayo nagagalit sa kapwa natin. Gawin na natin kaibigan lahat. Lahat ng kagalit natin, kaibiganin natin. Kung ayaw man nila makipagkaibigan uli sa atin, basta tayo hindi na nagagalit. Yun lang po. Ako ganun po ang ko ngayon sa buhay ko kasi ako na po, tumatanda na po ako.
Kung ba ko gusto ko lang po, pangarap ko lang po sa buhay ko, maging kaibigan ko lahat ng mga katabi ko, kung sino po yung aking nakakakilala sa akin. Kaibigan ko sila lahat, mahalin ko sila lahat, ganun. Ganun po ako, ayoko po yung pagkaroon pa ng kagalit kasi mahirap po naman yung iba na po yung ano natin ngayon. Tinataas ang atin buhay kaya nakakasawa din yung mga ganun. Kung galit man sila, basta ako, hindi ako galit. Ako po naisip ko yun na hindi na ako galit sa kanila. Kasi mayroon naman talaga tao na nagkagalit, tapos hindi man sila nag-uusap, pero sa isip mo, hindi ka nagalit. Pero kung sila nagagalit, nasa sa kanila na yun. Wala na tayo doon. Basta ako, din ako na ganun. Hindi na po ako ganun. Yun po. Kumbaga, mahal ko rin sila. Ayan po. Gawa nga kasabihan nga, kung binato ka po ng bato, batuhin mo po ng tinapay. Diba, yun nga po. Ay binato ka ng bato, gantihan mo ng tinapay para may makain sila. Ayan lang po. Mga guys, welcome to my vlog. Ako kahit pagod po ako. Nakakagawa ko pang umiti kahit pagod po ako. Hindi ko po yun iniinda kung pagod man ako. Kasi wala naman po ako magagawa kahit sumimangot ako, magalit ako. Sarili ko naman ang pagod Diba? Wala naman ako masisisi diyan kahit sino. Bakit ako napagod? Kasi kagagawang ko din naman. Ayan po mga guys. Kay maraming salamat sa lahat sa inyo sa pag-iintindi nyo sa akin. Sobrang thank you sa inyo. Maraming salamat po. Welcome to my vlog. Ayan. So ngayon, nag-aantay lang po ako, bumaba yung aking kasama dito at pinababantayan ko sa kanyang tindahan. Magsasalang na po ako nung kakainin ng tanghalian ng aking mga kasama sa bahay. Maya siguro naman hindi pa yun magugutom pagdating. Yun lang, kailangan talaga pagdating niya nakaready na yung kakainin niya. Ganun po ako. Ayoko po yung may nagagalit ba. Yung asawa ko magagalitin kasi siyempre pag may mga karamdaman talagang matatanda, yan na po yung laging laging galit ba ganun. Tayo na lang ang matanda din ako pero hindi ako ganun na laging nagagalit. Ako yung nagpapasensya sa mga ganun tao. Hindi ko na po yun iniintindi yung mga ganun kasi pag inaintindi pa natin baka sobra tayong maatake ba. Tumaas yung atin mga dugo. Kaya yan, maraming salamat. Ingat po ang lahat mga busing. Ako po magpapahinga muna dito. Nakakain na po ako ng isang hiwang maha. Nakabili po ako sa palengke para hindi po ako malipasan ng gutom. Ayan po. Thank you so much. Bye-bye. Ingat din po ang mga anak ko ngayon. Yung may mga karamdaman, uminom ng gamot. Huwag niyong pabayaan ng gamot. Huwag kayong matitigas ang ulo para hindi lumalala. Kasi ang nanay niyo, hindi naman gabuti kung sa akin na lang lahat yan ilagay na mga nararamdaman nyo. Kakayanin ko yan. Alam naman ang nanay nyo, laging mahilig sa kayang-kaya. Diba? Hindi ko yan kahit may nararamdaman ako, hindi ako nag-iinda na may nararamdaman ako, masakit, mapagtiis ako. Pero kung sa inyo, parang ako pa yung nag-iisip sa inyo. Kaya ingat kayo sa lahat ng mga lakad nyo. Ingat kayo, huwag kayong masyadong muna. Pahinga kayo. Pwede naman magpahinga. Wala namang bawal. Kayo naman ang may-ari ng paninda. Okay. Thank you so much. Bye-bye.